Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakamadaling pag-aaral ng English, Part 5 na po tayo. Okay? Kung saan ay parami ng parami ang inyong may English kahit po kayo ay baguhan pa lamang. Okay? Umpisa na po agad natin. I-donasyon mo ito. O kaya i-donasyon mo iyon. O kaya i-donasyon mo yun. Pag in English po yan, donate it. Okay? Yung donate, i-donasyon. Yung it, maaaring salitang ito, iyon o yun. Kayo na lang pong bahala kung alin ang pipiliin nyo sa Tagalog. Pero pag tinranslate nyo yung tatlong iyon, itong ito, iyon o yun, dapat it. Okay? Tapos yung mo po ay hindi ko na po tinranslate sa English kasi pwede naman po. Basta yan ay patungkol sa pag-uutos o meron kang ipinagagawa sa iyong kausap. Okay? Maaari pong wag nang i-translate yung mo na kung saan yan yung inyong taong inuutusan o meron kang ipinagagawa sa kanya. Okay? Pero kung gusto nyo pa rin i-translate itong mo, pwede rin po. At ganito po yung magiging resulta. You donate it. Yung you po, yung YOU, yun yung salitang mo na ilalagay nyo sa unahan. You donate it. Na yung Y po, dun sa you, palalakihin nyo. Tapos yung D naman po, itong D, dito sa donate, paliliitin nyo. Pag isinama nyo yung salitang you. Pero pag hindi po, syempre, ito pong D sa donate, yan yung palalakihin nyo. Kasi siya na yung nasa unahan na salita. Okay po? Ngayon, may pagkakataon din po na nagsasabi tayo ng ibenta mo. Hindi na natin isinasali yung salitang ito, iyon o yun. Pero kung tutuusin, kasama siya. Pag in English po yan, ganun pa rin po. Dalawang salita pa rin sa English. Yung ibenta, yung sell, tapos itatranslate nyo pa rin yung ito, iyon o yun na salita. Itatranslate nyo pa rin sa English kasi kailangan po. Okay? Tapos yung mo, maaaring wag nyo nang i-translate. Okay? Kaya kailangan pong i-translate pa rin itong ito o yung iyon o yun kasi ang ginagamit nyo pong aksyon na salita kung saan ay ibenta ay ang uri po niyan ay transitive verb. Pag sinabing transitive verb, nangangailangan pa po yan ng iba pang salita na kukumpleto sa kanyang ideya. Anong ibinenta mo? E di ito, e di iyon, o e di yun. So, yung salitang ito, iyon o yun, yun yung kumukumpleto doon sa salitang ibinebenta ng tao o gustong ipabenta ng tao. Kinukumpleto niya yung ideya. Okay? So, yan po yung dahilan kung bakit kailangan nyo pa rin i-translate yung salitang ito bilang it. Okay po? So, sell it, ibenta mo. I-print mo, print it. I-alok mo, offer it. Bigkasin mo, recite it. Isalin mo o kaya ibuhos mo, pour it. Tapos, paagusin mo o iligwak mo, spill it. Sipsipin mo o kaya higupin mo, sip it. Kagatin mo, bite it. Tahiin mo, stitch it. Pag-aralan mo, study it. Tadtarin mo o kaya tagain mo, chop it. Siyasatin mo, inspect it. Ispelengin mo, spell it. Ibigay mo, provide it. Ipatak mo, drop it. Tanggalin mo sa saksakan, unplug it. Imungkahi mo, suggest it. Akyatin mo, climb it. Hilingin mo, wish it. I-post mo, post it. Pamahalaan mo, manage it. Kumpiskahin mo, confiscate it. Okay, lagyan ko lang ng it para tama. Nakakapagbigay ng kompletong ideya. Okay? Barikadahan mo, barricade it. Kalugin mo, shake it. Baguhin mo, modify it. Tapikin mo, tap it. At ang uli, sabihin mo, say it. Okay? So, sana kompletuhin niyo po yung simula part 1 hanggang part 5 para gumaling na po agad kayo sa pag-uutos.
Okay, marami kayong maiuutos. Okay, tapos makakasigurado pa po kayong tama. Okay, kasi napag-aralan na po natin. So, ang dami na po na mga salita na pwede nyo magamit sa pag-uutos. O may gusto kayong ipagawa dun sa tao na kausap nyo. Okay, gamit po itong ating leksyon. Okay, so sana makikipag-aralan at makikitandaan. Maraming salamat po.